Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Agriculture Department tiniyak ang kalidad ng mga ibebentang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Malacanang, pinalagan din ang mga bumabatiko sa pagbebenta ng murang bigas. Ilan nating kababayan ikinatuwa ang pagbebenta ng 20 pesos sa bigas na katuparan sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas abot kayang bilihin. National Food Authority siniguro namang may sapat na espasyo para sa supply ng mas maraming bigas. Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos bumiyahe na patungong Vatican para dumalo sa libing ni Pope Francis bukas. At Philippine Navy, mahigpit na binabantayan ang aircraft carrier at ilan pang barko ng China na namataan sa hilagang bahagi ng bansa. Sa detalye ng mga balita, tiniyak ng pamahalaan na popondohan sa susunod na taon ang murang bigas. Ito'y para na rin matulungan lalo na ang mga mahihirap nating kababayan. Tiniyak din na Malacanang na masusustain ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Paglalaanan ng budget ng gobyerno ang murang bigas para sa mamamayan sa harap na din ang sisimulan ng katuparan sa pangakong maipagkaloob sa mga Pilipinong 20 pesos kada kilong bigas. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Tony Claire Castro, magkakaroon ng budget allocation ukol dito ang pamahalaan sa gitna ng hangaring maging abot kaya sa lahat ang presyo ng bigas. Sinabi ni Atty. Castro na target din ng administrasyon na maipagkaloob ang murang presyo ng bigas nang hindi nakakailanganin pang humingi ng asistensya sa lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng subsidiya. Ang gustuhan niya ng Pangulo ukol dito ay balikatin na ng national government ang subsidiya na isang hakbang upang maibigay ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Sa ngayon kasi ay nagtutulong-tulong kapwa ang national at local government sa paghahati ng 13 pisong subsidiya. Sa susunod pong taon, naisip po natin na mabigyan po ng sapat na pondo nang hindi na rin po kakailanganin ang anumang tulong mula sa LGUs. So, yan po ay bibigyan po ng pondo para po maibsan po talaga ang kahirapan sa pagbili po ng napakamahal na bigas. Kaugnay nito ay siniguro ng Malacanang na maganda ang quality ng 20 pesos na kada kilo ng bigas na ibebenta ng pamahalaan sa publiko. Ang pagtiyak ay ginawa sa gitna ng posibilidad na manabotahe ang mga fake news peddlers sa murang bigas na pakikinabangan ng mamamayan. Binigyan din ni Castro na ang 20 pesos per kilo na mabibili sa isang linggo ay ang parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 piso. Sinabi ni Castro na sa magandang balitang ito para sa mamamayan ay hindi nila inaalis na umiral ang crab mentality at palabasin ang mga fake news peddler na hindi maganda. Kaya panawagan ng Malacanang, huwag hadlangan ang taong bayan na makabili ng murang bigas sa pamamagitan ng paninira at pananabotahe sa nakamit na tagumpay na ito para sa kapakinabangan ng mamamayan. Dahil maaaring magamit na naman ito at masabotahe ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Disappointed si Agriculture Secretary Chu Laurel sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa ibinebentang murang bigas. Sa panayam ng PTV sa kalihim, tiniyak niya kalidad ang ibebentang 20 pesos sa kada kilo ng bigas. Si Denise Osorio ng PTV sa Balitang Pambansa. Pinalagan ng Department of Agriculture ang banat ni Vice President Sara Duterte na panghayop ang ibebentang tig 20 pesos na kada kilo ng bigas ng ahensya. Ayon sa DA, mismong mga opisyal ay kumakain ng murang bigas, kaya sigurado ang kalidad. We're trying to do our best to do the job that yung aming mandato, and part of it is giving the best quality rice that we can process for the consumers. Kinakain ho namin yan araw-araw dito sa DA to ensure
ako mismo, araw-araw ay tumitikim ako ng bigas at lahat kami dito, yan ang kinakain namin galing sa NFA. So, it's good. Well-milled rice daw ang kalidad ng NFA rice na nagkakahalaga ng 37 hanggang 54 pesos sa palengke. Galing din daw ito mula sa ani ng mga magsasaka. Hindi na itago ng kalihim ang sama ng kanyang loob sa batikos ng Vice Presidente. Masamahan loob ko doon sa kanyang sinabi at I think I speak with in behalf of the DA family dahil medyo yung mga kasama ko dito medyo na-disappoint din talaga sa statement na panghayop yung ibebenta naming bigas at 20 pesos. Sinagot din ng Malacanang ang banat ng pangalawang Pangulo na budol ang pagbebenta ng murang bigas. Ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Itinanggi rin ng palasyo ang paratang na may bahid ng politika ang murang bigas na sisimulang ibenta sa Visayas. Dapat po, hindi po sila involved. Dapat nga po, ang kanilang mga mukha ay hindi makikita sa mga tarpaulin patungkol po dito. Ang pagbebenta po ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ay para po sa taong bayan, hindi para po sa mga kandidato. Ayon sa Commission on Elections, humingi ng exemption ang DA sa COMELEC para payagan maibenta ang murang bigas sa kabila ng election period. Hindi naman siguro tumatakbo ang Secretary ng Department of Agriculture o kaya yung mga tauuhan nila sa posisyon. Ngayon po, so basta po sa atin, okay lang po yung gawin. Huwag lang may present nga ng kandidato during the distribution, aktibidad dyan at proyekto ng DA at saka ng NFA. Sa ngalan ni Clazel Pardilla, mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Target ng Administrasyong Marcos Jr. na palawakin pa ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas at ipatupad ito hanggang sa katapusan o matapos ang kanyang termino. Ikinatuwa naman ng ilan nating kababayan ang hakbang na ito ng pamahalaan. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Mula sa paglilinis ng kuko, kumukuha ng pambili ng bigas ang manikurista na si Ludilin na may 3 anak. Kailangan ko pa makadalawang tao bago po ako makapagsaing. Ganun. Kabili ng bigas. Tapos pang ulam, minsan kulang pa. Parang sobrang mahal na po kasi ang sinasaing ko po is 60 pesos po kasi yung binibili ko na bigas. Para matulungan at maibsan ang pasani ng mga tulad ni Ludilin na nahihirapan sa mataas sa presyo ng bigas, sisimulan na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibenta ng tig 20 pesos kada kilo ng bigas. Bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. ng abot kayang presyo ng bigas, inanunsyo kahapon ng Department of Agriculture na magsisimula na silang magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Uunahin ang Visayas Region kung saan marami ang supply ng NFA rice at unang nakipag-ugnayan ang mga lokal na pamahalaan. Pero palalawigin pa ito ng administrasyon at target ipatupad hanggang 2028. Po ay ipapatupad po talaga nationwide. At hindi lamang po ito ang naisin at aspirasyon ng ating Pangulo. At sa susunod pong taon, naisin po natin na mabigyan po ng sapat na pondo nang hindi na rin po kakailanganin ang anumang tulong mula sa LGUs. So, yan po ay bibigyan po ng pondo para po maibsan po talaga ang kahirapan sa pagbili po ng napakamahal na bigas. Bawat consumer maaring makabili ng hanggang 40 kilong bigas kada buwan sa mga kadiwa store, lokal na pamahalaan at mga lugar na papayagan ng mga LGU. Ang balitang yan para kay Ludilin, malaking tulong sa kanyang pamilya. Kung bababa kasi sa 20 pesos, ang karaniwang binibili niya na 60 pesos na bigas, ibig sabihin makatitipid siya ng halos 1,600 pesos kada buwan. Saan niyo po gagamitin yung matitipid niyo? May 3 kayong mga anak. Pambili po ng ulam.
Nakabili po ako ng mga school supplies ng mga anak ko. Tulad ngayon, malapit na yung pasukan. Para kay Ludilin, ang programa ni Pangulong Marcos, salamin ng gobyernong nakikinig at nagmamalasakit. Sobrang saya siguro kasi hindi na kailangan ng maraming trabaho, hindi na kailangan maraming pagkudkod ng paa para makabili ng bigas, ganun. Kaya siguro sobrang saya ko po pagka natupad po niya yon na 20 pesos lang ang kilo ng bigas. Mula sa PTV Manila, Calezal Pardilla, Balitang Pambansa. Malaki ang maitutulong sa mga mahihirap nating kababayan ang ibebentang 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas. Kaya naman ang isang pamilya sa Iloilo City may pandagdag na raw sa araw-araw nilang gastusin. May balitang pambansa si Paul Tarosa na Radyo Pilipinas, Iloilo. Ikinagagalak ng pamilya Belonio sa syudad ng Iloilo ang balitang magbebentang pamahalaan ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon kay Ate Elsie, malaking bagay para sa kanilang pamilya na makabili ng murang bigas. Sa hirap ng buhay nila ngayon, mapaglalaanan din nilang iba pa nilang pangangailangan sa araw-araw gaya ng pagkain at mga gastusin sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Mas nakakatulong sa amin mga mahihirap na mabawas-bawasan din ang aming pangangailangan at makakatulong sa iba pa naming kailangan sa pang-araw-araw naming pamumuhay. May 5 anak sina Ate Elsie at Kuya Sandro, 3 sa kanilang nag-aaral pa sa high school. Nagtatrabaho bilang karpentero si Kuya Sandro habang nagbebenta naman ng mga kakanin si Ate Elsie para maitawid ang kanilang mga gastusin. Sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas, ang initial implementation ay magsisimula sa Visayas Region sa susunod na linggo. Target ng pamahalaan na maibenta ito sa buong bansa sa pangunguna ng Department of Agriculture katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Sa patuloy na hamon ng buhay, kapit-bisig ang mag-asawa para tugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya naman malaking tulong para sa kanila ang makabili ng murang bigas ng pamahalaan. Mula sa Radyo Pilipinas, Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng National Food Authority na sapat ang espasyo ng mga warehouse para sa mas maraming supply ng bigas. Ito'y kahit pa maraming pumapasok na supply, lalo na ngayong panahon ng anihan. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Sa eksklusibong panayam ng PTV sa supervisor ng NFA warehouse sa Valenzuela City na isa sa pinakamalaking NFA warehouse sa bansa, sinabi niya na sapat ang espasyo ng mga sako ng bigas sa National Food Authority warehouse ng National Capital Region, kahit na ngayong anihan season. May sapat pang space, medyo malaki pa to, mga kaya pa tong tumanggap ng sa tansya ko, nasa 80,000 to 100,000 pa itong nandito sa espasyo dito. Compared po last year, mas marami po yung ngayon na dumarating. Marami pong dumarating na bigas. Nadatna ng PTV News Team ang pagde-deliver ng 2 trailer trucks na naglalaman ng 2,000 sako ng NFA rice mula Region 2. 70,000 bags mula Region 2 ang nakatakda pang i-deliver sa NFA warehouse sa Valenzuela City, habang 100,000 bags naman ang naka-allocate mula Region 3. Marami pong na-procure last year na bigas. At ngayon, ongoing pa rin yung procurement ng bigas. Ano po ngayon, start po ng harvest season at ongoing po yung procurement namin sa other provinces. Umaangkat din ng bigas ang kadiwa ng Pangulo sa nasabing warehouse. Ito ang daan-daang mga sako ng bigas dito sa NFA warehouse sa Valenzuela City. Isinasakay muna ito sa conveyor machine para maikarga dito sa truck ng kadiwa ng Pangulo na magdadala naman sa DAFTI para i-transport sa iba't ibang kadiwa ng Pangulo centers. Regular pong nagwi-withdraw po yung kadiwa sa amin dito. Weekly po, 800 bags, 500 to 800 bags a week ang nawi-withdraw ng kadiwa sa amin dito. Mula sa Food Terminal Incorporated kung saan ilalagay ang mga sako ng bigas para sa kadiwa, 2 trucks ang tutungo pa sa kadiwa ng Pangulo sa Pangasinan at Aurora para mag-deliver ng NFA rice. Maaaring mag-request ang local government unit sa Food Terminal Incorporated o FTI kung kinakailangan pa ng karagdagang supply. Patunay lang ang mataas sa produksyon ng bigas at regular na pag-release ng NFA rice sa kadiwa ng Pangulo na epektibo ang hakbang ng pamahalaan para sa food security.
Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Isa rin sa prioridad ng Administrasyong Marcos Jr. ang pag-digitize ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang digitalization para mabilis na mapaabot ang serbisyo at programa sa publiko. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng digitalisasyon para sa mas mabilis na serbisyo publiko. Sinabi yan ng Pangulo sa ceremonial presentation ng Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng Digital Leadership Program na naglalayong pataasin pa ang kasanayan sa digital leadership ng public servants. Magsisilbing daan-anya ito para baguhin na ang mga nakasanayan sa bureaukrasya sa bansa. This collaboration brings us closer to realizing our shared aspiration of building a modernized public sector workforce. It's an opportunity now for us to rethink, to innovate, and serve our people better through technology, very important aspects in this digital age. With this, we see a renewed success in all that we do in government and in our service to the public. Sa ilalim kasi ng programa, sasailalim ang ilang mga public officers sa training sessions sa National University of Singapore ukol sa digital leadership. Magkakaroon ng pagkakataon ng mga participants na makakuha ng bagong kaalaman sa mga kasanayang ginawa ng Singapore sa kanilang matagumpay na digital government transformation. Sa ngayon, nasa 100 ang paunang sumailalim at nakakumpleto sa programa. They immersed themselves and brought back knowledge in understanding digital leadership, leveraging citizen-centric design, and making better decisions with data. Between now and 2027, the phase 2 of the program will train at least 10,000 of our civil servants. Equipped with the necessary skills and a renewed vision for public service, these civil servants will then be catalysts in leading the digital transformation of our bureaucracy from within. Sinabi naman ng CSC na malaking bagay ang kolaborasyong ito ng pamahalaan at ang pribadong sektor, lalo na't maituturing na unang hakbang ito sa itinutulak na digitalisasyon ng administrasyon. We train leaders in government and they will cascade their learning to the other members of the bureaucracy para mas mapabilis yung pag-enable ng bureaucracy, members of the bureaucracy sa digital literacy. Nagpasalamat naman ang ahensya sa suporta ng Pangulo sa inisyatibang ito. Bukod sa CSC at National University of Singapore, kabilang din sa pumirma sa Memorandum of Agreement ang Private Sector Advisory Council, Private Sector Jobs and Skills Corporation at iba pang pribadong grupo. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Tumulak na patungong Vatican si President Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Luis Araneta Marcos. Dadalo ang Pangulo sa funeral ni Pope Francis sa Sabado. Wala pang detalye kung may iba pang official engagement ang Pangulo sa Vatican. Magsisilbi naman na caretaker sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Inaasahang dadalo rin sa libing ang iba pang heads of state mula sa US, Ukraine, UK, Italy, Argentina at iba pa. Idineklara ng palasyo ang April 23 hanggang Sabado na period of national mourning dahil sa pagpanaw ni Pope Francis. Pagseselyo ng kabaong ni Pope Francis isasagawa bukas. Samantala, gagawin namang pribado ang burial service para sa Santo Papa. May balitang pambansa si Gab Villegas ng PTV. Umabot na sa 113 mga kardinal ang dumalo sa ikatlong General Congregation ng College of Cardinals sa Vatican City. Mamaya namang 3:00 ng hapon, oras sa Pilipinas, nakatakdang isagawa ang susunod na General Congregation. Nakalipad na papuntang Roma si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula para dumalo sa funeral mass ni Pope Francis sa Sabado at bilang paghahanda na rin para sa paparating na conclave. Una nang umalis si Caloocan Bishop at CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David. Inanunsyo ng Vatican na isasagawa ang pagseselyo sa kabaong ni Pope Francis sa April 26, 2:00 na madaling araw oras sa Pilipinas. Pangungunahan ni Camerlengo Kevin Farrell ang rito na dadaluhan ng ilang kardinal at mga opisyal ng Vatican.
Ito rin ang hudyat para sa pagtatapos ng public viewing sa mga labi na Santo Papa. As of 7 p.m. kagabi, oras sa Pilipinas, ay aabot na sa tinatayang 61,000 ang mga nagtungo sa St. Peter's Basilica para masilayan sa huling pagkakataon si Pope Francis. Ayon naman sa Holy See Press Office, magiging pribado ang burial service para sa namayapang Santo Papa. Ayon sa ulat ng CBCP News, bukas sa publiko ang Apostolic Nunciature para sa mga nagnanais lumagda sa Book of Condolences sa darating na Martes, April 29 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Mula sa PTV Manila, Gab Humilde Villegas para sa Balitang Pambansa. Pinangunahan ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang ika-4 na gabi ng pagdarasal ng Rosario sa harap ng Basilica of St. Mary Major sa Roma. Isang araw bago ang libing ni Pope Francis bukas. Dito ay hinikayat ng kardinal ang mga mananampalataya na patuloy na ipanalangin ang kaluluwa ng namayapang Santo Papa. Samantala, ipinasilip na rin ng Vatican ang paglilibingan kay Pope Francis sa loob ng nasabing basilika. Ayon sa ulat, ang mga bato na ginamit para sa kanyang puntod ay nagmula sa Liguria region sa Italy, kung saan nakalagay ang salitang Franciscus at reproduction ng kanyang pectoral cross. Ang Liguria ang siyang pinagmulan ng kanyang lolo at lola. Samantala, nahaharap sa disqualification case ang partido nina incumbent Aklan Governor Joan Miraflores, congressional candidate Florencio Miraflores at iba pa. Ito'y dahil sa umunoy pang-aabuso sa state resources at vote buying. Ayon kay COMELEC Chairperson Attorney George Erwin Garcia, hindi pa nila nakikita ang kabuuang impormasyon ng nasabing aligasyon. Sa ngayon, hawak na ng COMELEC ang mga ebidensya base sa isinumiting reklamo noong April 11. Naglabas na rin ang COMELEC ng summons sa buong ticket para pagpaliwanagin sila. Hinihikayat nila ang mga sangkot na kandidato na tumugon sa mga akusasyon laban sa kanila. Samantala, nagbabala rin ang COMELEC sa mga kumakandidato ngayong 2025 midterm elections na seryoso silang aksyonan ang mga naiulat na vote buying, vote selling o pang-aabuso sa state resources ngayong panahon ng kampanya. Tinitingnan na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsasailalim sa COMELEC control ng bayan ng Rizal sa Cagayan kasunod ng pagpaslang kay Mayor Joel Ruma habang ito ay nangangampanya sa lugar noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, pinag-aaralan na nila kung ilalagay sa red category ang bayan depende umano sa ipapasang ulat o ipapasang ulat ng pulisya tungkol sa insidente. Sa ilalim ng COMELEC Resolution number 10757, inilalagay sa COMELEC control ang isang lugar kung ang usapin sa sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan ay maaring makaapekto sa pagsasagawa ng eleksyon sa kanilang bayan. Matatandaang noong Miyerkules habang nagkakaroon ng picture taking pasado alas 9 ng gabi si Mayor Ruma, pinagbabaril siya kasama ang dalawa pa nitong kasamahan na hindi pa nakikilalang sa larin. Kasalukuyan namang pinaghahanap ng pulisya ang suspect. Samantala, muling dumistansya ang palasyo kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala sa kamay ng Pangulo ang naturang usapin, kaya't marapat lang aniyang ipaubaya na ito sa Senado. Kung ang issue ng intelligence funds ang magiging basihan ng impeachment ni VP Sara, naniniwala ang Malacanang na hindi nito maaapektuhan ng Pangulo dahil hindi naman daw nakatanggap ang Office of the President ng Audit Observation Memorandum o Notice of Disallowance mula sa Commission on Audit. Dagdag pa niya na kung kumpiyansa man ang panig ng bise na maipapanalo nila ang kaso ay karapatan naman nila ito. Nakatakdang gumulong ang impeachment trial ni VP Sara sa July 30 oras na magbalik sesyon na ang Senado. Wala po sa kamay ngayon ng Pangulo ang patungkol po sa impeachment trial. Kung ano po ang magaganap dito, nasa kamay na po ito ng Senado. Sa unang pagkakataon, nakapasok sa karagatan ng Pilipinas ang aircraft carrier ng China.
Agad itong niradyohan ng mga barko ng Philippine Navy, subalit walang reply. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Pumasok sa loob ng archipelagic waters ng Pilipinas ang Shandong aircraft carrier ng China. Una itong namataan noong April 22 at lumapit ng 2 nautical miles lamang mula sa Babuyan Islands. Kasama nito ang 6 pang warship at 2 support vessels. Kaagad nag-deploy ng maritime assets ang Naval Forces Northern Luzon at AFP Northern Luzon Command para bantayan at radyohan ang mga naturang barkong pandigma ng China pero hindi sumagot ang mga ito. While the normal procedure is for warship or foreign ships to reply, there are some instances na hindi sumasagot ang mga ito. This is one particular instance that the Shandong carrier battle did not give any reply. At the moment, it was challenged. Ayon sa Philippine Navy, ito ang unang beses na lumapit sa baybayin ng bansa ang aircraft carrier ng China. Expeditious o tuloy-tuloy naman daw ang naging paglalayag nito na ngayon ay huling na-monitor 115 nautical miles mula sa silangang bahagi ng Santa Ana, Cagayan. It is within our territorial waters, but we cannot say for certain if they pose a real threat because their passage was expeditious. Sa kabila ng tensyon at iba't ibang insidente sa West Philippine Sea, patuloy pa rin ang diplomatikong paraan sa pagresolba ng mga isyu rito. Kabilang na rito ang isinusulong na pagkakaroon ng South China Sea Code of Conduct. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, lahat ng mga bansa sa ASEAN ay umaasang may sasapinal ito sa susunod na taon kung kailan ang Pilipinas ang host country ng ASEAN Summit. Kasama raw ang China sa may commitment para sa pagbuo ng South China Sea Code of Conduct at target na magkaroon ng iisang konsensus o kasunduan para rito. It's contentious in the sense that there are issues that need to get the consensus of all countries. But as the President said, we still have to address important issues such as the scope of the code, also the nature of the code and its relation also to the declaration of the code principles adopted in 2002 on the South China Sea. Well, we're all politically committed to having a code by next year, but we'll see. We'll try our best. Samantala, patuloy na binabantayan ng mga opisyal ng Pilipinas sa China ang sitwasyon ng 3 Pinoy na naresto roon dahil sa umunoy pang-espiya. Nagpaabot na rin ng tulong ang gobyerno sa mga pamilya ng ating mga kababayan na taga Palawan. Kasi nawalan ng hanap buhay yung kanilang mga mahal sa buhay na nandun nga sa China at naaresto. Medyo mahirap kasi yung pamilya, no? Hindi ito middle class. Nanindigan din ng NSC na questionable ang ginawang pag-aresto at mukhang scripted ang umano'y pag-amin ng 3 Pinoy na produkto ng Sisterhood Agreement Scholarship Program sa pagitan ng Palawan at Hainan Province. Ang balita ko, nagdadalawang isip ng ibang mga local government units. They're reviewing their sisterhood agreements with China kasi tinan mo naman to, no? Yung beneficiaries mismo ng sisterhood agreements ang pinagbibintangang espiya ng Pilipinas. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balitang Pambansa. Ikinatuwa at ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 3 Pilipinong nakadalaw na sa 173 bansang miyembro ng United Nations. Kasunod na rin ito nagpagbisita sa Malacanang nina Odette Ricasa, Luisa Yu at Cac Medina. Naikot ng 3 Pinay ang mahigit 100 bansa gamit ang Philippine passport. Ipinagmalaki ng Pangulo na ang mga Pilipino ay nagtutulungan kahit saan man pumunta. Ang 3 Pinay ay sinamahan mismo ni Donalito Bales, ang founder ng Filipino World Travelers. Ilang pagkain at inumin sa Ilocos Norte ang ibinida sa isinagawang Maykan Tour ng Department of Tourism para ipakilala ang yaman ng mga lugar at kainan sa probinsya. Si Emma Guillermo ng PIA Ilocos Norte para sa Balitang Pambansa. Mula berries, empanada hanggang itlog ng langgam, ipinamalas ng Ilocos Norte ang yaman ng kanilang pagkain sa Maykan, Find the One in Region 1 Tour ng Department of Tourism. Layunin ng tour na ipakilala ang mga natatanging lugar at kainan sa probinsya sa mga iba't ibang food social media content creators, chefs at tour operators upang ipromote ito. Ang unang stop ay sa Enriquez Mulberry Farm sa Bacara. Sa halagang 100 pesos, unlimited ang pick and eat mulberries.
Sunod ang bayan ng Banna kung saan tinikman ang rice coffee ng Bagnus Cooperative, swak na kapareha ng matamis at malutong na otap mula sa Monet's Bakery na nakakagawa ng 10,000 pesos halaga araw-araw kahit 6 lang ang staff. Sa Barangay Baksil, South Lawag City naman, tampok ang panagdapil o sinaunang paraan ng pagkuha ng katas ng tubo gamit ang dadapilan na ginagawang basi, suka o kalti. Sa bayan ng Adams naman, nag-aalok ang Inuwayan Farm ng wine tasting ng kanilang mga iba't ibang klase ng wine na gawa sa bugnay, handmade na tsokolate at food tasting ng tradisyonal na pagkain ng komunidad. Sa Dumalneg, bida ang sariwang lagdaw o freshwater shrimp na freshly caught. Ang last stop ay sa Burgos. Ibinida ang kakaibang twist sa classic empanada gamit ang gamit, isang klase ng seaweed. Ito ay inihalo sa batter at loob ng empanada na iprinito ng crispy, perfect pang merienda. We heard so many things about Kaplan's, but few really go there and experience their way of life. So for DOP Region 1, we want to explore deeper about food. Mula sa PIA, Ilocos Norte, Emma Guillermo, Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong Sabado, sa Usapang Halalan. Isang malaking hakbang ang ginawa ng COMELEC para mas mapadali at gawing accessible ang pagboto ng ating mga Filipino abroad. Literal na nasa kamay na lang nila yung elections kasi they can do it kahit na saan sila. So nasa bahay, nasa trabaho, and 24/7 po pwede nilang gawin yun during those 30-day voting period, hindi lang 8 to 5. Karagdagang impormasyon tungkol sa online voting and counting system. Pag-aresto sa mga lumabag sa election gun ban at iba pang balitang kaugnay ng eleksyon. Ito ang COMELEC Usapang Halalan 2025. Ngayong Sabado, dito lang sa inyong PTV. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone